Sino nga ba ang paraon sa Ehipto noon, na labis na nananakop at nagpahirap sa mga Israelita? Ano ang kanyang tunay na pangalan, ang paraon na kung saan tinototolan ni Moises at Aaron, at hiniling nilang palayain ang mga bihag na mga Israelita? Bago natin halungkatin ang pangalan ng paraon na iyon, alam niyo ba na dahil sa kanyang kalupitan at pananakop noon, labis siyang nagdurusa sa impyerno? Oo, ang paraon na iyon ay nandoon na sa impyerno. Sinasabing bago namatay ang paraon na iyon, ay nanaginip siyang nakausap niya ang Diyos. At sa puntong iyon sinabi din sa kanya ni Michael Archangel, na wala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pangalan sa talaan, o libro ng buhay. Pharaoh is dead. Where am I? Where is this? The place of the gods in the afterlife? Hello? This is your king speaking! Anyone here? No, Pharaoh. This is not the place of the gods. It's the place of the one true and only God. The God of Moses, the great I Am. Your reign on earth is now complete. Before you, the gates of divine truth now stand. Pharaoh, I solely possess the authority to measure the heart and deeds of men. For countless years you ruled as a deity among mortals. You laid claim to divine birth, and your monuments pierced the heavens in testament to your might. Your name resounded through the halls of Egypt, and the masses revered and trembled before your grandeur. Yet here it is not the splendor of temples or the echo of your decrees that we weigh. It is the measure of your soul. O Great One, I approach with humility. I was a ruler, a protector of my people. Pharaoh, the time has come for you to account for your time on earth. I sent my messengers, bearing truth and justice. Tell me, what did you do with the power I allowed you to wield? Lord, I built a kingdom. I created monuments that touched the sky. I provided for my people, ensuring the prosperity of Egypt. My name was revered throughout the land. You built monuments with the blood and sweat of slaves. You prospered while they suffered. Your name was revered, yes, but at what cost? Let us look at your hidden deeds. Pharaoh, the Israelites are weaker than before. They are begging for food to give them strength. Food? More food? Give them more lashes. That's what they need. Take out your whips and flog them, and make them work twice as hard. Let's see them ask for food again. And listen, I need my monuments constructed before the new moon. If not, heads will roll. Now go from before me. They were a resource, a means to an end. Egypt needed their labor to thrive. It was my duty to ensure the strength of my kingdom. Duty or greed? You saw them as less than human, tools to be used and discarded. I sent Moses to you with signs and wonders. What did you do? He threatened my kingdom. He challenged my authority. I could not allow him to undermine the stability of Egypt. The plagues. They were tricks, illusions. Illusions? The Nile turned to blood, the land consumed by darkness, the death of the firstborn. Were these mere tricks? I gave you chance after chance to repent, to release my people, but you hardened your heart. I lost my son. I suffered. I relented. I let them go. Was that not enough? You relented only when faced with unbearable loss, and even then your heart remained unchanged. Michael, is Pharaoh's name written in the book of life? Lord, his name is not found here. No! I beg you, give me another chance. I will rebuild. I will atone. I will honor your name. You were given time, truth, and countless warnings. But you chose pride over humility, power over justice, and yourself over all. Now, I choose judgment.
Sino ba ang hari ng Ehipto sa panahon ni Moises? Ano ang kanyang pangalan? Ang hari ng Ehipto ang pangunahing kontrabida ng kwento ng librong Exodo sa Biblia. Hindi katulad ng pero na nakilala natin sa panahon ni Jose, ang pero ni Moises ay malupit at mapanakit. Nang hilingin ni Moises na palayain ang mga Israelita, ginawang mas mahirap ng pero ang trabaho ng mga alipin, pinagkaaitan sila ng kalayaan upang hindi sila makagawa ng mga kilos panghihimagsik. Ganito ang sabi sa Exodo 5:1-2. Pagkatapos nito, nagpunta sa paraon si Moises at Aaron. Sinabi nila, ipinapasabi ng Panginoon Diyos ng Israel na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magbigay parangal sa kanya. Sinong Panginoon? Sino siyang mag-utos sa akin na payagan kung umalis ang mga Israelita? Wala akong kailangang Panginoon. Hinding-hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita. Sagot ng paraon. Marami ang naging pagtatalo ukol sa pagkakakilanlan sa paraon sa kwento ni Moises. Ngunit marami sa mga iskolar ang naniniwala na ang Exodus ay tumutukoy kay Haring Ramses II. Sinang-ayunan din ng Biblia na ang mga Israelita ay sa pilitang pinagpatayo ng mga lungsod na Panostos, gaya ng Pithom at Ramses, para sa paraon. Kinumpirma ng mga record ng Ehipto na ang mga hari ng ika-19 na dinastiya, 1293 hanggang 1185 BC, ay nagsagawa ng isang malaking programang militar. Bilang bahagi ng pagsisikap na ito, itinayo ni Haring Seti I, 1290 hanggang 1279 BC, ang isang bagong lungsod na garrison, na sa kalaunan ay tinawag ni Ramses II na Pai Ramses. Itinayo rin ni Ramses II ang pangalawang lungsod na inilaan para sa kanyang personal na patron, si Aton, na tinawag na Per Aton. Ang dalawang lungsod na ito ay malamang siyang tinutukoy na Pithom at Ramses na nabanggit sa Biblia. Ang Ehipto na pinagmulan ng kwento ay binigyang diin sa pamamagitan ng pangalan ni Moises. Ayon sa aklat ng Exodo, ang kanyang pangalan ay nagmula sa salitang Hebreo na Moshe. Gayunpaman, ang pangalang Mos o Moses ay isa ring karaniwang pangalan sa Ehipto, gaya ng sa Thothmos o Thotmos, na ang ibig sabihin ay, anak ni Thoth. Ang pinakaunang sanggunian sa Israel ay lumitaw sa victory stele ni Paraon Merneptah, isa sa mga anak ni Ramses II. Ang monumentong iyon ay may petsang 1207 BC, na nagpapahiwatig na ang kwento ng Exodus ay kailangang naganap na, bago ang pamumuno ni Merneptah, sa pagitan ng mga taong 1280 hanggang 1220 BC. Wala pang natatagpo ang tiyak na tala ng Exodus sa alinmang mga tapyas ng bato sa Ehipto. Ngunit hindi ito katakataka, sapagkat hindi naging kaugalian ng mga paraon sa sinaunang dinastiya na isulat ang kanilang mga kabiguan. Sa kabilang banda, may sapat na mga record ng mga maaagang immigrant mula sa mga Semitiko sa Ehipto, na maaaring bumalik sa Syria o Canaan, noong ikatlong siglo sa iba't ibang mga dahilan, kabilang na ang mahigpit na pasaning ipinataw ni Ramses sa pagbubuwis at paggawa. Ang paraon sa panahon ni Moises ay nagdulot ng kontrobersya sa maraming mananaliksik sa buong kasaysayan. Maraming naniniwala na ito ay si Ramses II, samantalang ang iba naman ay naniniwala na si Seti I. Ang paraon na ito ay napakalupit ayon sa Biblia. Mayroong hula sa kanyang panahon na may isisilang na sanggol na kukuha ng kanyang trono. Dahil dito, iniutos niya na patayin ang lahat ng mga sanggol na lalaking mababa ang edad. Ito ang naging dahilan kung bakit inilagay si Moises ng kanyang ina sa loob ng isang basket at pinaanod sa ilog Nilo, kung saan siya ay nakita ng isang prinsesang taga-Ehipto. Nagpa siya ang prinsesa na palakihin si Moises bilang sarili niyang anak sa palasyo ng paraon. Sinabi ng kilalang arkeologo ng Ehipto na si Zahi Hawass, na kahit gamitin pa ang anumang mga modernong teknolohiya, upang ibalik ang mga mukha ng sinaunang Ehipsyo, ngunit sinabing hindi kailanman maibabalik ng 100% ang tunay nilang anyo. Idinagdag pa ni Hawass na sa mga nagdaang taon, may ilang pagtatangkang ibalik ang mukha ni Haring Ramses ng ilang mga Pranses, Amerikano, at Ehipsyo, ngunit ang lahat ng mga ito ay nagpakita ng mga anyong hindi nauugnay sa batang paraon. Bukod dito, binanggit ni Hawass sa mga pahayagan na wala umanong archaeological na ebidensya na si Seti I ay naroon noong panahon ng propetang si Moises.
Ayon pa kay Hawos, ang mga labi ng mga paraon ay pinag-aralan na rin ng mga banyaga sa mga nakaraang taon. Sinabi rin niya na ang sinumang humawak ng X-ray sa mummy ni Haring Ramses ay nasangkot sa pagnanakaw ng ilang bahagi nito. Ayon sa kanya, maging ang mga nag-aral sa mummy ni Ramses II ay nagnakaw rin ng bahagi ng kanyang buhok. Gayunpaman, naibalik naman ang buhok. Subalit hindi pa rin natin masasabing si Ramses II ba talaga ang paraon na tinutukoy sa panahon ni Moises. Ngayon, ayon sa mga eksperto, at batay na rin sa Biblia, ang pinakamalapit na paraon na tinutukoy ng Biblia, ng kasaysayan, at ng mga kampanang gawa ng sinaunang panahon ay si Ramses II. Dahil imposibleng si Seti I ang tinutukoy, sapagkat si Ramses II ay sumunod sa kanya. At isa pa, may binanggit sa Biblia na mga lugar tulad ng Pithom at Ramses, ang mga lugar na ito ay tinutukoy sa banal na kasulatan, at siya ring pinangalanan ni Ramses II bilang Per-Ramses, o bahay ni Ramses. Kaya, talagang si Ramses II ang paraon na nagmalupit at nanakop sa mga Israelita noon.